Panganay si Eshi sa 5 magkakapatid na de Guzman. 11 anyos pa lamang siya ay natutunan na niyang magbanat ng buto dahil nagkasakit ang kanyang ina sa puso. Samantalang pilay naman ng kanyang ama. High school lamang ang natapos ni Eshi, samantalang nag-aaral naman ng kanyang 4 pang kapatid. Sa edad na 25 ay masasabing pagod na ang dalaga sa buhay na kanyang tinatamasa. Kumakayod siya hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Isang gabi habang nagpapahangin si Eshi sa labas ng kanilang bahay, ay nakita niya ang kanyang ama. "Nariyan ka lang pala, anak. Anong ginagawa mo rito sa labas? Sobrang lamig na ng hangin." Napangiti si Eshi nang makita ang matanda. Ngunit agad ding nawala ang kanyang ngiti nang makitang nahihirapan itong maglakad. "Ikaw ho ang dapat kong tanungin yan pa. Bakit kayo lumabas pa alam mong nahihirapan kayong maglakad?" "Nako, hindi ako makatulog, anak. Napansin ko rin na wala ka sa higaan mo, kaya lumabas ako para hanapin ka." Mapait nang ngumiti si Eshi, sabay tingin sa malayo. "Hindi po kasi ako makatulog at mainit ho sa loob. Sobrang liit ng higaan natin, tapos maririnig ko pang daing ni mama sa sakit niya." Huminga ng malalim ang matanda, sabay tapik sa balikat ni Eshi. "Pasensya ka na, anak, ha. Kung hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin tayo, tapos 5 pa kayong magkakapatid, kung sino pang mahihirap, sila pa ang maraming anak." "Panaman, hindi ho kayo dapat ganyan. Blessings ho kami rito at blessings po ang mga kapatid ko. Sanay naman na ho kami pa, tsaka hindi niyo ho kasalanan kung bakit tayo mahirap. Ngayon lang ho ito pa. Darating ang panahon na makakaahon din tayo. Hindi pa lang talaga natin oras." "Sana nga dumating pa ang araw na yan na buhay pa ako, Eshi, para naman makita ko kayong masaya at hindi naiiyak dahil sa hirap ng buhay." "Laban lang ho pa. Pagsubok lamang ang lahat ng to. Ang importante ay nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Wala itong lungkot ko pa. Lilipas din to." Tahimik na tumango ang matanda at tumingin na rin sa malayo. Ramdam ni Eshi na nalulungkot ang kanyang ama. Alam nitong hindi siya matutulungan sa paghahanap ng pera dahil bukod sa pilay ito rin ang nag-aalaga sa kanyang ina na may sakit. Maya-maya pa'y tumayo na si Eshi at tumingin sa kanyang ama na may ngiti sa labi. "Pasok na ho tayo. Sapat na ang hangin na nalanghap ko rito pa." "O siya, mauna ka na at susunod na ako, anak." "Naku pa, sabay na tayo para matulungan kita. Alam ko naman na mahirap maglakad, lalo na't napilay kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag ako nagkapera, bibilhan kita ng kahit anong bagay na makakatulong sa paglalakad niyo." "Ang bait naman ng anak ko. O siya, pangako mo iyan, ha?" "Aba, ipapaalala ko yan sa'yo kapag mayaman ka na." Natawa na lamang si Eshi sabay tango. "Pangako ho pa, kayo naman talagang uunahin ko kapag nagkapera ako." "Naku, ang bait mo talagang bata ka. Swerte ang magiging asawa mo. Bukod sa maganda ka na, mabait ka pa." Natawa na lamang si Eshi at nagsimula ng alalayan ng ama papasok sa kanilang maliit na bahay. Parang nawala ang lahat ng pagod ni Eshi dahil nakikita niya ang kislap sa mga mata ng matanda nang makita siyang natawa dito. Nang makapasok na sila, ay agad tumahimik ang dalawa dahil tulog na ang lahat. Napahinto pa sila sa paglalakad nang biglang tumunog ang tiyan ng isa sa kapatid ni Eshi. "Hindi ba yan kumain pa?" bulong ni Eshi sa matanda. "Hindi Para sa'yo na lang kasi ang kanin at ulam na naiwan. Busog raw siya kanina." Napatingin na lamang si Eshi sa taas upang pigilan ang kanyang namumuong luha sa mata. Ramdam niyang gutom na ang kanyang kapatid, pero mas pinili nitong magutom para makakain siya. "Hayaan mo, anak, at ilang oras na lamang ay umaga na. Matulog na tayo." Bulong ng matanda, kaya napatango na lamang si Eshi. Kinabukasan 5:00 pa lamang ay gising na si Eshi. Kaagad siyang nagsaing ng bigas gamit ang kahoy. Nag-init na rin siya ng tubig upang makapagkape na kaagad ang kanyang ama. Isang noodles lamang ang niluto ni Eshi at nilagyan ng isang itlog. Dinamihan na lamang niya ito ng sabaw para pagkasyahin sa kanilang lahat.
Paglabas ng haring araw, ay gumayak na ang dalaga papunta sa bahay, kung saan posible siyang magkapera. Aling Mirna, may ipapalako ho ba kayo sa akin ngayon? Ngiting tawag ni Eshi dito. Si Aling Mirna ang may-ari ng panaderya kung saan binibenta ni Eshi ang gawa nitong tinapay. Naku iha, wala akong naluto ngayon pero may nagawang sorbetes ang asawa ko. Teka, at tatanungin ko kung may extra tube pa siya dito. Kaagad namang tumango si Eshi at pumasok muli ang ginang sa loob. Huminga ng malalim si Eshi at nag-isip kung saan na naman siya maghahanap ng pagkakakitaan sakaling wala siyang mailako sa araw na iyon. Maya-maya pa ay lumabas ang asawa ni Aling Mirna. Bit-bit ang isang tube ng sorbetes. Ang swerte mo iha at may naiwan pang isang tube dito. 3,000 ang ibabalik mo sa akin mamaya kung sakaling maubos mo ito, okay? Sa mga sandaling iyon ay tuwang-tuwa ang dalaga dahil may pagkakakitaan siya. Naku, salamat ho sa inyo ni Aling Mirna. Pangako at ibebenta ko tong lahat ngayong araw. O siya, ilako mo na yan at nang maubos na. Kaagad gumayak si Eshi bitbit ang kariton kung saan naroon ang isang tube ng sorbetes. Nagsimula nang maglako si Eshi sa gilid ng kalsada at nakabenta rin naman siya kaagad. Mabilis lumipas ang oras ay hindi na namalayan ni Eshi na malayo na ang kanyang narating. Hindi niya namalayan na nasa isang syudad na siya kung saan nakatayo ang naglalakihang building. Samantala sa kabilang banda naman ay si Wong na nakatayo sa kanyang opisina na kung saan makikita ang mga tao sa labas. Nasa kalagitnaan ng meeting si Wong, ngunit nakatayo lamang siya habang nagsasalita ang mga tauhan niya. Seryoso lamang na nakatingin sa labas ang binata. Nang biglang nahagip ng kanyang dalawang mata, ang isang babae tulak-tulak ang karton ng sorbetes. Parang kinurot ang puso ng binata at tila nais niyang babain ng dalaga para tulungan ito. Huminga ng malalim si Wong dahil biglang sumakit ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang pagod ng babae dahil yun din ang nararamdaman niya sa kanyang opisina. Sir Wong, kanina pa ho namin hinihintay ang sagot ninyo. Untag ng lalaking sekretarya. What? Tapos na pala. Pasensya na kayo at may tinitignan lamang ako. We'll continue our meeting tomorrow. Naiiling naman ang mga tauhan niya at tahimik na lumabas ng opisina. Isang buntong hininga ang lumabas sa ilong ng binata. Kaya naman, tinapik siya ng kanyang sekretarya. Bro, anong nangyari sa'yo? Ito, usapang kaibigan lang ha? Kung napapagod ka na sa kumpanya mo, magbakasyon ka muna o di kaya maghanap ng mapapangasawa para naman may kasama ka sa bahay mo. Wong, matagal ka nang nag-iisa. Lahat ng naging girlfriend mo ay walang ibang hangad kundi ang pera mo. Panahon na siguro para maghanap ka ng katuwang mo sa buhay. Bakit ikaw ba ay hindi naghahangad sa pera ko? Siyempre hindi. Ang laki kaya ng sahod ko sa'yo bilang sekretarya mo. Akong bahala dito habang nasa bakasyon ka. Basta't doble ang salary ha. Hindi lang ako secretary, kundi OIC pa. Napailing na lamang si Wong dahil sa naisip ng kanyang kaibigan. Ngunit napangiti rin siya dahil naisip niyang tama ang suhestyon nito. Fine, ikaw na muna ang bahala dito sa kumpanya. You know, good luck bro. Sana mahanap mo na ang babaeng para sa'yo. Magbabakasyon lamang ako, hindi ako maghahanap ng babae. Natawa na lamang ang kaibigan ni Wong at umalis din ito kaagad. Binalik ni Wong ang tingin sa labas at wala na roon ang babaeng kanina'y nakita. Mabilis na kinuha ni Wong ang kanyang cellphone at lumabas ng opisina. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang makita at makausap ang babae. Si Wong ang tagapamahala ng kanilang kumpanya. Simula nang mamatay sa sunog ang kanyang ama at ina. Nagkaroon din siya ng ilang nobya, pero lahat sila ay hindi nagtagal dahil pera lang ang pakay sa kanya. Bukod sa yaman na meron si Wong, ay taglay niya rin ang angking talino at kagwapuhan ng kanyang yumaong ama at ina. Nang makababa na siya ng building, ay nagpalinga-linga siya. Nagbabakas sakaling makita niya ang dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, ay wala na roon ang dalagang si Eshi. Bagsak ang balikat ni Wong. Akmang babalik na sana siya sa kanyang opisina.
nang biglang may narinig siya sa hindi kalayuan. Isang malaanghel na boses ng babae, kung saan naglalako ito ng sorbetes. Mabilis na lumingon si Wong at hinanap kung saan nanggagaling iyon. Doon niya nakita si Ashi habang may mga batang bumibili sa paninda nito. Mabilis naglakbay si Wong at lumapit kay Ashi. "Hi, magkano ang paninda mo, miss?" Tanong niya. 10 pesos po, sir. At kapag bibili kayo ng 5 ay may libre kayong isa. Sagot ni Ashi na hindi man lang tumingin kay Wong. "Okay, I'll buy them all. Ipamigay na lang natin sa mga tao rito." Doon na nagtaas ng tingin si Ashi at nakita niyang nakangiting si Wong. "Ang gwapo! Umayos ka nga, Ashi. Customer yan at bibilihin niya raw lahat." Sa isip ng dalaga. "Miss, are you with me? Ang sabi ko, bibilihin ko ang lahat ng sorbetes mo at ipamigay natin ngayon sa mga tao." Talaga po? Naku, ang swerte ko naman ngayon, sir. Teka lang, vlogger ho ba kayo? Yung uso ngayon na tumutulong sa mahirap, tapos gagawin nilang content? Natawa si Wong sabay iling. No, I'm not, miss. Hindi ako vlogger. Nais ko lang talagang manlibre ngayon dito. At sakto ikaw ang nakita ko. You guys, come here. Libre lamang ang sorbetes na to. Kaagad namang dinumog ng mga tao sina Wong at Ashi. Mabilis naman ang naging galaw ni Ashi hanggang sa naubos ang sorbetes na paninda nito. Isa-isang nagpasalamat ang mga tao dahil sa libreng sorbetes. "Here, sa'yo ng 10,000 pesos. Napasaya mo kaming lahat ngayon, kaya nararapat lamang na magkaroon ka ng ganyang pera." Ngiting wika ng binata sabay abot ng pera. "Ang laki nito, sir. Salamat po, sir, ha? Hulog ka ng langit sa akin ngayon." Ani Ashi, na hindi man lang tumingin sa binata dahil naiilang ito sa taglay na kagwapuhan ng lalaki. Mabilis na tinanggap ni Ashi ang pera, saka nagpaalam kay Wong. Nakaramdam naman kaagad ng pangungulila si Wong sa dalaga, kahit ilang minuto lamang silang nagkasama. Umakyat si Wong sa kanyang opisina at nakita niya naman ang naiiling niyang sekretarya. "Sir, ang ibig kong sabihin na maghanap kayo ng babae ay yung kasing yaman ninyo para hindi na sila maghabol sa yaman nyo. Pero ano tong nakikita ko? Bro naman, masyadong halata na yaman mo lang ang ahabulin nun kung sakali." Isang batok ang ibinigay ni Wong sa kanyang kaibigan, kaya agad itong napakamot. "Natutuwa lang ako sa kanya, okay? At saka ikaw, kung hindi lang talaga kita kaibigan, baka kanina pa kita sinisante. Diyan ka na nga. At tatapusin ko muna ang trabaho ko." Tuluyan nang iniwan ni Wong ang kaibigan at sinarado na ang pinto ng opisina. Samantalang si Ashi naman ay masayang umuwi sa kanila na may bitbit na bigas at groceries. Masayang masaya siya dahil sa tingin niya ay swerte siya sa araw na yon. Matapos may baba ang mga pinamili, ay dumiretso na siya sa bahay ni Aling Mirna upang ibigay ang pera na napag-usapan nila ng asawa nito. "Aba, ang swerte mo ngayon, iha. Naubos mo ang sorbetes, samantalang yung ibang tauhan ko ay konti lamang ang naibenta. Naku, Aling Mirna, maswerte ho ako dahil napunta ako sa syudad at may pumakyaw sa paninda ko. Sana bukas ay may ibebenta ho ulit ako, kahit tinapay lang ninyo. O siya, huwag kang mag-alala at ako na ang bahala bukas." Masayang umuwi si Ashi sa kanila at masayang nakipagsalo ng pagkain sa kanyang pamilya. Gabi na kaya naisipan ni Ashi na magpahinga ng maaga kahit nasa labas pa ang kanyang mga kapatid at ina. "Bumalik kaya ako dun bukas. Baka makita ko ang gwapong mamang yun. Ang bait niya kahit alam ko naman na hindi niya gusto ang sorbetes." Bulong ni Ashi. Nagulat pa siya nang tumabibigla ang kanyang ama. "May sinasabi ka, anak?" "Naku pa, wala. Kayo naman, may iniisip lang po ako." "Salamat ngayong araw, ha. Alam kong pagod na pagod ka, pero nakuha mo pa rin mag-uwi ng groceries at bigas." "Maaga talaga akong umalis kanina pa, kasi ayaw kong maubusan ng paninda ni Aling Mirna. Salamat sa Diyos at may isang tube na ice cream pang naiwan, kaya ako na po ang nagbenta. Tsaka alam mo ba pa, na nakatagpo ako ng anghel ngayon." "Talaga, anak? Aba, ang swerte mo naman kung ganun. May pakpak ba siya?"
Natawa naman si Ashley sa pagiging inosente ng kanyang ama. Kayo naman pa, hindi ho literal na anghel. Tao pa rin po pero parang inihulog ng Diyos kumbaga. Ah, bakit anak? Anong ginawa niya? Binili niya lahat ng paninda kong sorbetes at pinamigay namin sa mga tao dun. Binigyan niya pa ako ng 10,000 pesos kapalit ng ice cream na binigay namin. Diba ang swerte ko? Naku pa, kung nakita niyo lang siya. Ganun ba anak? Kilala mo ba siya? Baka pwede natin siyang pasalamatan. Naku pa, hindi ako masyadong nakatingin sa mukha niya kasi nahihiya ako. Isang beses ko lamang siyang tinitigan tapos hindi na naulit pa. Aba, sayang din yun. Kapag nakakita ka ng anghel, dapat tinitignan mo palagi. Di bale, ipagdarasal kong magkita kayo muli. O siya, matulog ka na at alam naming pagod ka. Nag-uusap-usap pa kami sa labas ng mga kapatid mo. Kaagad namang pumikit si Ashley na may ngiti sa labi. Hindi niya maintindihan, pero umaasa siya sa sinabi ng kanyang ama. Sana magkita kaming muli. Kinabukasan ay maagang nagising si Ashley para magtinda ng tinapay ni Aling Mirna. Nagtungo kaagad si Ashley sa lugar kung saan posibleng naroon ang lalaking naging anghel sa paningin niya. Pero naging malungkot ang dalaga dahil naubos kaagad ang kanyang paninda nang hindi man lang nakita ang kanyang anghel. Hanggang sa umuwi na si Ashley at naibalik na niya kay Aling Mirna ang kanyang kita sa araw na iyon. Oh, bakit malungkot ang magandang binibini na yan? Tanong ng ginang. Kasi po, nag-isip si Ashley ng pwedeng sasabihin pero napatigil siya dahil wala naman siyang sapat na rason kung bakit siya nalulungkot. Sa katunayan, dapat nga ay maging masaya siya dahil malaki-laki ang kanyang kita sa araw na iyon. Kaagad ngumiti si Ashley at taas noong tumingin sa ginang. Pagod lang ho ako pero masaya ako dahil malaki po ang kita ko ngayon. Nag-iipon kasi ako para maipa-check up ko na si mama sa doktor at mabilhan ko na si papa ng posibleng gamit na makakatulong sa kanyang paglalakad. Ang bait mong bata, iha. Hindi na rin ako magtataka kung darating ang panahon na makakaahon ka sa iyong buhay. O siya, pahinga ka na at bukas ulit. Magaan ang loob ni Ashley habang binabaybay ang daan pa uwi. Alam niyang darating ang panahon na ayon din sa kanyang pamilya ang swerte na hinahangad niya. Ang hindi alam ni Ashley ay may 2 pares na mga matang nakatingin sa kanya sa hindi kalayuan. Sir Wong, stalker ka ba? Bakit natin sinusundan ng babaeng yan? Hindi pa ba sapat tong mga paninda niyang tinapay na binili mo lahat? Shut up! Kumain ka na lang dyan. Kailangan kong malaman kung saan siya nakatira. Anong plano mo, sir? Bro naman, hindi ka nga siguro naaalala ng babaeng yan dahil lumapit ka sa kanya kanina. Suot ang simpleng damit pero hindi ka niya naalala. You're right. I'm interested in her. At handa akong magbalat kayo para lang hindi niya makilala. Yun naman pala eh. Bakit hindi ka nalang makipagkilala sa kanya? Ilabas mo siya, ganun. Nakalimutan mo na ba? Maraming beses na akong niloko ng mga naging girlfriend ko. Susugal ulit ako pero sa tamang babae na. Ngunit bago yon, ay magpapanggap muna akong mahirap at nang makita ko ang tunay na siya. Napailing na lamang ang sekretarya na kaibigan ni Wong. O siya, uuwi na ako at kailangan pa ako ng kumpanya mo bukas, sir. Bahala ka sa buhay mo, sir. Pero uunahin ko muna ang kumpanya mo at mahirap na, baka mawalan ako ng trabaho. Sure, iwan mo na lang ako dito at sumakay ka ng taxi. Natulala na lamang ang lalaki at tila hindi makapaniwala sa naging pasya ng kaibigan. Matapos kitang samahan sa kabaliwan mo, Wong, itong igaganti mo sa akin? How could you? Madramang wika nito, kaya agad naglabas ng pera si Wong. Umalis ka na at susundan ko pa ang babaeng gusto ko. Kaagad namang umupo ng matuwid ang kanyang kaibigan at agad tinanggap ang pera. The best ka talaga, bro. Sana this time, siya na ang babaeng para sa'yo. Bro, good luck. Naiiling na lamang si Wong at agad pinaandar ang sasakyan. Nakalayo na si Ashley sa mga oras na yon, pero nakikita pa rin ito ng binata. Napadpad si Wong sa isang eskinita kung saan pumasok ang dalaga. Napilitan tuloy ang binata na bumaba ng kanyang sasakyan
upang maglakad. Hanggang sa nakita ni Wong si Ashi na pumasok sa isang bakod kung saan naroon ang isang maliit na bahay. Dito siya nakatira. Oh my! Bulong niya. Kitang-kita niya kung gaano nagmamahalan ang pamilya nila sa kabila ng kahirapan. Isa-isang lumabas ang pamilya nito at niyakap ang dalaga. Mas lalo pang naantig ang puso ni Wong nang makita ang isang matandang lalaki na pilit naglakad, makayakap lamang sa anak. Hindi na malaya ni Wong ang pagbagsak ng kanyang luha, kaya dali-dali niya itong pinunasan. Napagdesisyon na ni Wong na ipagpatuloy ang pagpapanggap at tutulong siya sa pamilya ng dalaga sa sikretong paraan. Sa halip na 1 linggo lamang ang leave ni Wong, ay ginawa niya itong 1 buwan. Walang nagawa ang kanyang kaibigan kundi suportahan siya. Araw-araw na nagbebenta si Ashi at araw-araw ding nakasunod si Wong dito. May mga taong kinakausap si Wong na bilhin lahat ang paninda ni Ashi para maaga itong makauwi. Hanggat sa isang araw ay nagulat ang dalaga dahil may kausap na isang lalaki si Aling Mirna at tila kinikilig pa ito. Aling Mirna, ang paninda ko ho. Tanong ni Ashi upang makuha ang pansin ng ginang, pati na rin ang kausap nito. Sabay na tumingin kay Ashi ang dalawa. Nagulat pa siya nang makita ang lalaki dahil parang pamilyar ito sa kanya. Naku, narito ka na pala Ashi. Pasensya na iha pero naunahan ka na ni Wong. Bagong salta siya rito sa ating lugar at naghahanap din siya ng pagkakakitaan. Kaagad nagtagpo ang kilay ni Ashi at hinagod ng tingin ng kaharap. Kaagad namang pumagitna ang ginang at matiim na tinignan si Ashi. Ashi, iha, ha! Huwag mo namang ipahalata kay Wong na type mo siya kung makatingin ka naman eh. Naku, nagkakamali ho kayo Aling Mirna. Hindi ho ganun yun. May naaalala lamang ako sa kanya pero parang nagkamali ako. Nahihiyang wika ni Ashi, tsaka tinignan muli ang binata. Malayo naman siguro kahit magkahawig sila. Sobrang linis nung anghel na yun. Tapos itong nasa harapan ko, ruggedly handsome. Sa isip-isip ng dalaga sabay iling. Naku, palusot ka pang bata ka. O Wong, siya si Ashi. Regular yung tagabenta ko. Malaki ang kita niyan, depende kung maubos niya. Dahil ikaw ang unang lumapit sa akin ngayon, sa'yo ko muna ibibigay itong paninda ko. Saad ng ginang, kaya nanlaki ang mga mata ni Ashi. Hindi naman ata pwede yun. Regular ho akong tagatinda ninyo tapos hindi niyo ako pagbibigyan ngayon dahil nauna siya sa akin. Aling Mirna naman. Sabat naman niya, tsaka tumingin muli sa gwapong lalaki. Hay naku, mag-usap na lamang kayo. At may ginagawa pa ako sa itaas. Nagmamadaling umalis ang ginang at naiwan naman si Ashi at Wong sa harap ng bahay nito. Tumikhim muna si Wong, sabay kamot sa kanyang ulo. Hi, I'm Wong. Nagtaas ng tingin si Ashi at mabilis na nakapamaywang. Huwag mo akong Englishin dahil hindi ako interesado. Oo, at kamukha mo ang guardian angel ko, pero mas lamang siya sa'yo ng konti. Mahinang tumawa si Wong sa narinig at agad ding tumikim. Look, miss, pasensya na kung naunahan kita kay Aling Mirna. Kailangan ko lang talaga ng extra income ngayon. And for your information, mister, kailangan ko rin ng income araw-araw. Not only today, tomorrow, at sa susunod pang mga araw. Mas lalo pang natuwa si Wong dahil tila lumalabas ang tunay na ugali ng babaeng nagustuhan niya. Mas lalo tuloy nahulog ang kanyang loob dahil sa inaasta nito. Okay, Miss Ashi, ganito na lang, para parehas tayong may kita ngayon. Bakit hindi na lang tayo ang magtinda nito? Sabay natin itong ilako sa mga tao at hati tayo sa kita. Hindi ka naman siguro lugi doon, no? Para parehas tayong may pera ngayong araw. Napatigil naman bigla si Ashi dahil naisip niyang tama ang sinabi ng binata. Tumingin pa siya ng 1 beses sa lalaki at bigla na lamang itong ngumiti. Hay nako, oo na, anong magagawa ko? Kaysa naman 0 akong uuwi ng bahay mamaya. Okay na rin ang suggestions mo. Basta 60% sa akin at 40% sa'yo. Ako nang bahala sa kakainin natin mamaya. Saad nito sabay irap sa lalaki. Deal, walang problema sa akin.
So, tara na. Saan tayo unang pupunta? Tuwang-tuwa ka dyan, ha? Doon tayo sa lugar kung saan maraming tao, mister. Alangan naman doon tayo sa walang tao, edi wala tayong benta. Natutuwa si Vong kay Eshi sa mga oras na yon, hanggang sa sinimulan na nilang maglakad para magtinda. Wait, ako lang ang magdadala nitong lahat? Pigil ni Vong kay Eshi. Nagtaas naman ng kilay ang dalaga at tinignan ng paninda. Kaya mo na yan. 40% ang nawala sa akin ngayon, kaya dapat lang na ikaw ang magbitbit ng lahat ng yan. Ako naman ang bahalang magtatawag ng customers. Napailing na lamang si Vong, ngunit agad ring napangiti. Noted, kamahalan. As long as may benta ako, ay walang problema. Umirap na lamang si Eshi at hindi na pinansin ng binata. Hindi niya alam pero naiinis siya kay Vong, kahit panay pangiti nito sa kanya. Nang marating nila ang syudad, ay marami nang bumibili sa kanila. Nagtataka pa siya dahil tila kinikilig ang mga babae tuwing lalapitan silang dalawa. Doon na niya napansin na maraming nagkaka-interes kay Vong dahil sa angking kagwapuhan nito. Aba, swerte rin pala ako sa'yo kahit papano, Vong. Saad ni Eshi nang mawala ang mga babae. Bakit naman? Ang daming babae ang kinikilig sa'yo kanina. Kahit kita naman nating hindi sila kumakain ng tinapay, ay bumibili pa rin sila para makalapit sa'yo. Talaga, Eshi? Napansin mo yun kanina? Ibig sabihin ay, ganyan din ang nakikita mo sa akin? Ha? In your dreams, Vong. Hindi kita type dahil may type akong iba. Imbes na masaktan si Vong, ay kinulit pa rin niya si Eshi. Talaga? Babae ba ang type mo, Eshi? Naku, sayang naman ang jeans mo kung ganun. Kay ganda-ganda mong nilalang sa balat ng lupa. Napairap si Eshi sa narinig, ngunit ang totoo ay nakaramdam siya ng kilig. Hindi dahil sa si Vong ang may sabi, kundi dahil unang beses niyang makarinig ng compliment galing sa isang lalaki. Thanks, but no thanks. Matagal ko nang alam na maganda ako. Tsaka hindi babae ang type ko, no? Lalaki pa rin. Kaso, hindi ko na siya nakitang muli simula ng araw na yun. Biglang lumungkot ang boses ni Eshi, kaya naging seryoso si Vong. May napupusuan kang lalaki, pero nawala na? Sira, hindi nawala. Masyado sigurong busy, pero pakialam mo ba ha? Umuwi na nga tayo dahil ubos na ang paninda natin. Uuwi na ba tayo kaagad? Akala ko pa naman ililibre mo ako ng tanghalian dahil 40% lang ang akin ngayon. Ay shucks, oo nga pala, sorry naman. Tara na sa paborito kong karinderya. Masasarap ang mga pagkain dun. Lihim namang napasinghap si Vong dahil iyon ang magiging unang beses nakakain siya ng karinderya. Maglalakad na sana si Vong nang biglang naramdaman ng kamay ni Eshi na nasa kanyang palad na. Gulat na lamang ang binata dahil hawak-hawak na ng dalaga ang kanyang palad. Naks, isang araw pa lang tayong magkasama pero may pa-holding hands ka na sa akin, Eshi, ha? Biro ni Vong, kaya napabitiw ang dalaga. Anong? Ew! Ang feeling mo dyan, ha? Hinawakan ko lang ang kamay mo para hindi ka maligaw. Tsaka konti na lang ay pwede ka nang tangayin ng hangin dahil sa kapayatan mo. Diyan ka na nga, che! Natawa naman si Vong dahil alam niyang nagsisunungaling lamang si Eshi. Sa katunayan, ay hindi naman siya totoong payat. Mayroong abs ang binata, kaya lalo siyang natawa nang magmadaling lumayo sa kanyang dalaga. Wait, Eshi, nagbibiro lamang ako. Saan ba kasing karinderya tayo kakain? Hindi naman sumagot si Eshi at basta na lamang ito lumiko sa isang eskinita at doon tumambad sa kanila ang isang maliit na kainan. Napalunok si Vong at hindi makapaniwalang tumingin sa paligid. Dito tayo kakain? Oo naman, bakit? Para namang hindi ka sanay dyan. Inilibre kita dito mismo, Vong. Ang swerte mo naman kung ililibre kita sa isang restaurant. Napailing si Vong at bahagyang hinilot ang kanyang sintido. Ano ba kasing nakain mo, Vong? At pinagagagawa mo ang lahat ng to? Ang goal lang natin ay makausap si Eshi, hindi para samahan siya sa ganitong lugar. Sa isip ni Vong, nagulat pa siya nang biglang hawakang muli ni Eshi ang kanyang kamay. Tara na sa loob, mister. At gutom na rin ako. Maghintay ka na lang at ako na ang mag-order. Masarap at malinis ang pagkain nila dito kahit mura. Walang-wala ito sa ibang sikat na karinderya.
Walang nagawa si Wong kundi ang magpatinaod sa dalaga. Sa isang sulok siya umupo at maya-maya pa ay lumapit na si Eshi sa kanilang mesa na may dalang iba't ibang klase ng pagkain. Maya-maya ay biglang tumunog ang tiyan ni Wong, kaya natawa na lamang si Eshi. Kunwari ka pa, alam ko namang natatakam ka na sa pagkain nila dito eh. Wala lang siguro silang sapat na pera pang renovate ng kanilang lugar. Pero malinis ang kanilang gamit, pati na ang kanilang kusina, kaya wala kang dapat isipin dyan. Lantakan na natin ang pagkain. Paliwanag ni Eshi at nagsimula ng sumandok ng kanin. Habang si Wong naman ay ginaya na rin ng dalaga hanggang napili niyang ulamin ng kaldereta. Unang subo pa lamang ni Wong ay nalalasahan na niya ang kakaibang sarap ng ulam. Sunod naman na kinuha niya ay ang manok na niluto sa gata. Grabe! Anong klaseng ulam to? Ang sarap! Bulalas ni Wong ng pagkalakas-lakas na siyang ikinatawa ng dalaga, sabay sita niya dito. Huwag ka nang maingay, baka isipin nila na isa kang mayamang napadpad dito. Tsaka hello, hindi mo alam ang ulam na yan? Sikat yan dito sa atin, kahit hindi taga rito ang pagkain na yan. Kumain ka na at nang makauwi na tayo. Tumango na lamang si Wong at sunod-sunod na ang pagsubo ng pagkain. Isang oras din ang lumipas bago sila natapos. Maya-maya ay nagtaka ang binata dahil kanina pa nakataas ang kilay ng dalagang kanyang kasama. Napano ka, Eshi? Akala ko good mood ka dahil tulad ko ay busog na busog ka rin. Huwag mo akong kausapin. Halos 400 pesos ang nabayad ko dahil sa dami ng nakain natin. Nasa 60 pesos lang ang binabayaran ko tuwing dito ako kakain, pero iba ngayong kasama kita. Tumawa na lamang si Wong at ginulo ang buhok ni Eshi. Alam mo, hindi ako nagkamaling sumama sa'yo. Marami akong naranasan na hindi ko pa naranasan dati. At dahil pinasaya mo ko, huwag mo na akong bigyan ng parte ngayon sa sahod mo. At sa'yo na lahat yan. Sapat na sa akin na mabusog kasama ka. Napatulala naman si Eshi na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba yan? Hindi ka na maniningil kay Aling Mirna mamaya? Sa akin ang 600 pesos ngayong araw? Oo naman. 400 pesos ang nagastos mo, hindi ba? Iuwi mo na yung 600. Salamat talaga sa iyo ngayong araw. Ay sus, ito naman. Para ka namang bago sa kalakarang to. Taga saan ka ba? At parang wala kang alam sa ganitong lugar. Yung totoo, mahirap ka ba talaga? Napaatras naman ang dila ni Wong at agad naghanap ng dahilan. Ayaw niyang mabisto ng dalaga at takot siyang ipagtabuyan sakaling malaman nito ang totoo. Ano ka ba? Syudad to kaya bago sa akin ng ganitong buhay. Taga-probinsya ako at nakipagsapalaran lamang ako dito. O ano na, uwi na tayo dahil maglalako pa tayo bukas ng tinapay. Tumangu-tangu naman ang dalaga at agad itong huminga ng malalim. Okay, uwi na tayo. Saka babalik ka pa bukas kay Aling Mirna? Oo, naisip ko kasi na malaki ang kita ko kung sakaling siya ang amo ko. Naku, tama ka dyan, Wong. Kaya bukas agahan mo ulit at sorbetes ang ilalako mo, tapos sa akin naman ng tinapay. Nakadama ng excitement si Wong sa narinig. Hindi niya alam pero bumalik lahat ng alaala niya nung unang araw niyang makita si Eshi sa harap ng kanyang building. Bumalik muna sila sa pamamahay ni Aling Mirna, saka sila naghiwalay ng daan. Naglakad lamang si Eshi pauwi, samantalang nasa loob na ng kanyang sasakyan si Wong, kasama ang kanyang kaibigan. Magbihis ka nga bro, ang asim mo butit hindi ka dinaboy ng babaeng yun. Wika ng lalaki sabay bigay ng damit kay Wong. Hindi naman mawala-wala ang ngiti ng binata habang nagbibihis ng damit. She's so bubbly bro, at ang saya niyang kasama. Alam mo bang nilibre niya ako ngayon sa isang sirang karinderya, pero sobrang sarap naman ng pagkain. Gusto ko siya ulit makasama bukas. Napairap naman sa kawalan ng kaibigan ng lalaki at napahilot sa noo. Bro, naihibang ka na ata. Akala ko pa naman ay aalis ka na talaga para magbakasyon. Pero tignan mo, para kang timang na nakasunod palagi sa babaeng yun, tapos ginawa mo pa akong driver. Ganyan ba talaga kapag in love? Tumango naman si Wong at tumingin sa labas ng bintana. Hindi pa rin mawala-wala ang ngiti niya, kaya lalong napailing ang kanyang kaibigan.
Ngayon ko lamang ito naramdaman, kaya hayaan mo na ako. Nais ko siyang makasama sa araw-araw bilang normal na tao. At paano kung mahulog siya sa'yo, Aber? Vong, pare, delikado yun. At baka magalit siya kung darating na ang araw na sasabihin mo na sa kanya ang totoo. Ako na ang bahala, pare. Basta't maayos mong itataguyod ang aking kumpanya, ay walang problema. Yeah, right. Your company is doing great. Kahit hindi ka na bumalik doon ay okay lang, dude. Napailing na lamang si Vong at hindi na pinansin ng kaibigan. Ayaw niyang masira ang kanyang mood sa oras na yon, kaya hinayaan na lamang niya ang lalaki na magsalita. Pagka-uwi niya sa kanyang bahay, ay binagsak niya kaagad ang katawan sa malambot na kama. Iniisip na lamang ng binata na nasa kanyang tabi si Ashi, kaya agad gumuhit ang ngiti sa kanyang labi hanggang silamunin na siya ng antok. Kinabukasan ay naunang dumating sa bahay ni Aling Mirna si Vong. Isang ngiti ang iginawad ng ginang sa kanya. Ilang sandali lang ay sunod namang dumating si Ashi. Nandito na pala ang dalawa kong magagaling na tagatinda. Hayaan ninyo at tataasan namin ang sahod ninyo ngayon dahil dalawang klaseng panindang ilalako ninyo. Masayang wika ni Aling Mirna. Naku, salamat naman ho at malaki ang bawas ko kahapon. Makahulog ang wika ni Ashi na ikinangiti lamang ni Vong. Matapos maibigay ng mag-asawang isang tube ng sorbetes at tinapay ay sabay ring umalis ang dalawa. Dumiretso sila sa lugar kung saan maraming mga bata at agad din silang nakabenta. Kapag maaga natin tong maubos, Ashi, saan ang punta mo pagkatapos? Tanong ni Vong habang nakangiti sa dalaga. Napatigil naman si Ashi at nag-isip. Siguro uuwi ng bahay. Wala naman akong ibang pinagkakaabalahan kundi ang paghahanap lamang ng pera at sa bahay. Kaya uuwi na lamang ako. Ang boring naman pala ng buhay mo, Ashi. Nasa tamang edad ka na rin naman para mag-aliw-aliwa. Excuse me, mister, pero masyado ka atang bad influence sa akin. Hindi ako mahilig maglakwatsa, lalo na't pasan-pasan ko ang aking pamilya. Napatigil naman si Vong sa tinura ng dalaga. Marami akong pangarap sa buhay at kabilang na doon ang pamilya ko. Kaya ako kumakayod ng ganito para sa kanila at nang mabili ko na lahat ng kailangan namin. Dugtong pa nito. Ang bait mo pala, Ashi. Bakit? Ano bang kailangan mo na hanggang ngayon ay pinag-iipunan mo pa rin? Bakit, Vong? Bibilihin mo? Ay sus, wag na. Pagkain mo nga'y ako pang nanlilibre eh. Hindi naman sa ganun, Ashi. Pero masarap din pala paglibre. Pero hayaan mo, simula ngayon ay tutulungan kita sa pag-iipon. Sa'yo na lahat ng sahod natin at ako na lamang ang bahala para sa sarili ko. Seryosong tumitig si Ashi kay Vong at inihintay niyang tumawa ang binata. Pero naningkit ang kanyang mga mata nang makitang seryoso ito. Seryoso ka? Eh hindi nga tayo magkakilala at kahapon lamang kita nakasama. Parang feeling close ka ata, mister. Natawa naman si Vong at napakamot sa kanyang ulo. Ito naman, natouch lang ako sa kwento mo. Oo, mahirap lamang ako pero kaya ko namang tumulong kahit sa maliit na halaga. Napatayo naman ang matuwid si Ashi at napaiwas ng tingin. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, Vong, pero iniisip ko rin na baka magutom ka dahil sa akin. Hindi, Ashi. Lalo na't ako ang dahilan kung bakit nahati ang kita mo dahil parang inaagawan kita ng trabaho. Kaya hayaan mo kung tulungan ka, okay? Nagkibit na lamang ng balikat si Ashi at hinayaan si Vong. Ang hindi alam ni Ashi ay may sinenyasan na si Vong para ubusin ang kanilang paninda. Mabilis lumipas ang araw at linggo, ay araw-araw na magkasama ang dalawa sa kalsada. Gumaan na rin ang loob ng dalaga kay Vong dahil seryoso ito sa pagtulong sa kanya. Hanggang sa nakaipon nga siya ng pera para madala sa doktor ang kanyang inang may sakit. Nagulat pa si Ashi nang makita isang araw si Vong na nasa kanilang harapan. Nasa ospital sila sa mga oras na yon at hindi na muna nagbenta si Ashi para samahan ang ina sa ospital. Vong, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba maglalako ng paninda ni Aling Mirna ngayon? Gulat na may halong tuwa na wika ni Ashi sa kanya. Sinabi ni Aling Mirna na narito ka raw kasamang iyong ina, kaya sumunod na ako. Magandang araw ho, ma'am. Kaibigan ho ako ni Ashi.
Magalang na wika ni Wong sa ina ng dalaga. Aba, may kaibigan pala tong anak namin, iho. Mabuti naman at nakapunta ka rito. May makakasama siya sa labas habang hinihintay ako. Manaman, sasama ho ako sa loob para marinig ko ang sasabihin ng doktor. Sasama rin ho ako, ma'am. Sana wag kayong mag-isip ng masama pero nais ko lang tumulong. Ma, siya si Wong. Siya ang dahilan kung bakit mabilis ako nakapag-ipon para sa pampagamot nyo. Aba, maraming salamat sa iyo, iho. Pagkatapos kong magpa-check up, ay sumama ka sa amin ni Ashley sa bahay. Ipagluluto kita ron. Natuwa naman si Wong at napangiti sa ginang. Naku, salamat po, ma'am. Matagal na rin simula nang makakain ako ng lutong bahay. Puro lutong karinderya lang kasi ang pinapakain sa akin ni Ashley. Pinanlakihan naman siya ng mata ni Ashley na kinatawa lamang ng ginang. O siya, wag mo na akong imam. Pwede mo akong tawaging mama o nanay, okay ba yun? Nagulat naman bigla ang dalaga at napatingin sa ina. Manaman, marami na ho kayong anak. Magdadagdag pa kayo ng isa? Naku, Wong, tita na lang ang itawag mo sa kanya. Mas gusto ko ng mama, Ashley. Hindi ko pala nasabi sa'yo na wala na akong mama at papa. Kaya please share naman ng nanay at tatay dyan. Nalungkot bigla ang dalaga. Hindi niya lubos inakala na ulila na pala ang kanyang bagong kaibigan sa kabila ng palangiti at masayahin ito tuwing kasama. I'm sorry, hindi ko alam na malungkot ka pala dahil wala ka ng magulang. Naku, hindi naman. Alam ko naman na kasama ko pa rin sila palagi. Pero syempre mas masaya kapag may nanay talaga ako rito. Hindi ba? Oh, wag na kayong mag-away dyan at papasok na tayo sa loob. Tsaka Ashley, anak. Si Wong lang naman ang tatawag sa aking mama kahit hindi ko siya anak. Kaya wag ka ng maraming satsat dyan at pumasok na tayo sa loob. Sabat naman ang ginang at nauna nang pumasok. Napangiti na lamang si Wong at napairap sa kawalan si Ashley. Hindi nagtagal ay nakausap na nila ang doktor matapos itong magsagawa ng test para sa ginang. Parang piniga ang puso ni Wong nang malamang malubha na pala ang sakit ng matandang babae. Nakita rin niyang nagsimula ng manubig ang mga mata ni Ashley, kaya dahan-dahan niya itong tinapik sa balikat. Magiging okay rin ang lahat. Maghahanap tayo ng tulong para tuloy-tuloy na maipagamot ang iyong ina. Napatango na lamang si Ashley at hindi na pinansin ang pinagsasabi ni Wong. Kinakausap pa ng doktor ang mag-ina, kaya lumabas muna si Wong para tawagan ng kanyang kaibigan. Yes, sir. Babalik ka na ba rito? Maghahanda na ba ako ng banda para i-welcome kayo? Mag-iisang buwan na ho, oh. Uwi ka ng lalaki sa kabilang linya. Napailing naman si Wong sabay ngiti. I miss you too, dude. Pero hindi pa ako babalik sa trabaho. Tumawag ako dahil may papasuyo ko. Pare naman, kung yaman ang pag-uusapan ay mas mayaman ka pa sa akin. Bakit sa akin ka tumawag? Tungkol ba sa pera yan? Magtulpa ng laki sa kabilang linya. Kaya lalo pang napangiti si Wong. Alam niyang handa siyang tulungan ng kaibigan kahit marami pa itong sinasabi. I want you to come here at tulungan ng pamilya ni Ashley. May sakit ang nanay niya at kailangan ng agarang tulong para maisalba ito. Hindi naman pwedeng ako ang kakausap sa doktor at bayaran ng ospital. Kaya ako ang gagawa. Bro, pwede mo nang tigilan niyang kahibangan mo at sabihin kay Miss Ashley ang totoo. Alam ko naman na tinamaan ka na talaga sa babaeng yan. Love at first sight kung baga. Wala ka nang dapat patunayan sa kanya. At kitang-kita naman natin na ibang-iba siya sa mga naging babae mo. Allen, please. Huwag mo akong matawag-tawag sa pangalan ko, Wong, ha? Ang dami mo ng trabahong ibinigay sa akin. Pag ako talaga napuno, aba, iiwan talaga kita. Thanks, pare. I'll send you the address. Check na lang ibigay mo mamaya sa ospital. Hindi mo kailangan magpakita sa mag-ina, okay? Oo na, kakain muna ako bago pumunta dyan. Thanks again, dude. Hayaan mo at may bonus ka sa akin. Napangiti muli si Wong nang ibinaba ang tawag. Hindi tuloy niya napansin si Ashley na nasa kanyang harapan lamang. Ang saya natin ah. Ashley, kanina ka pa ba dyan? Nauutal niyang tanong dahil kinakabahan siya na baka narinig siya ng dalaga. Ngayon lang at nakita kitang may kausap rito. Sino yun?
Biglang nawala ang kabang nararamdaman ni Vong nang makita niya ang magkasulubong na kilay ni Ashi. Bakit? Nagsiselos ka? Ashi naman, ikaw lang ang babaeng kasama ko araw-araw, kaya wala kang dapat ipag-alala. Nanlaki kaagad ang mga mata ng dalaga at napangiwi ang muka. Feeler mo talaga, Vong. Tinatanong ko lang dahil hindi ako sanay na may kausap ka dyan sa cellphone mo. Tsaka, hello, you're not my type, no? Naalala mo ba yung sinasabi ko sa yung type ko? Siya pa rin, huy, at hindi ikaw. Hangin ito. Okay, fine. Ipakilala mo sa akin yung type mong lalaki na yan at ako ang magde-decide kung nararapat ba siya sa'yo. At bakit naman, aber? Hello, matulungin yun at tahimik. Matulungin din naman ako, Madaldal nga lang. Tsaka ako ang narito, Saan ba siya ngayon? Napatigil si Ashi sa naging tanong ni Vong. Hindi niya lubos maisip na hindi na pala niya nakikitang muli ang misteryosong lalaki na umubos sa paninda niya rati. Siguro busy. Maghintay ka at ikaw ang una kong ipapakilala sa kanya kapag nakita ko siya ulit. Wika nito sabay talikod sa binata. Pangako mo yan, Ashi, Pero sa ngayon ay ako muna dahil ako lang naman ang narito. Pangungulit pa ni Vong habang nakasunod sa dalaga. Che, you're not my type, no? But you're my type, Ashi, at wala ka nang magagawa dun. Natatawang wika ni Vong. Lihim na napasinghap si Ashi sa narinig. Nagbigay ito ng libo-libong voltahe ng kuryente sa kanyang puso. Alam niyang nagbibiro lamang ang lalaking kaibigan, pero hindi niya mapigil ang tuwang nararamdaman sa mga oras na yun. Lihim na lamang niyang iwinaksi ang naisip at pumasok muli sa opisina ng doktor. Lumipas ang ilang oras. Pauwi na sana sila nang bigla silang tinawag ng doktor. Sinabi nitong tuloy-tuloy na ang paggamot nila sa ginang dahil bayad na sila sa ospital. Gulat na gulat naman ang mag-ina at napatingin pa kay Vong. Kaagad nagtaas ng 2 kamay si Vong sa harap ni Ashi. Uy, wala akong alam, Hindi pa ako naghanap ng tulong dahil narito pa tayo. Pero good news yan, Ashi. Sa wakas ay may papagamot na kayo ng tuloy-tuloy. Hindi kaagad sumagot ang mag-ina, pero bigla na lamang naiyak si Ashi at napayakap sa ginang. Maya-maya ay si Vong naman ang niyakap niya. Salamat, Vong. Hindi ko man to nasabi sa iyo kaagad pero simula nang dumating ka, sa buhay ko ay sunod-sunod na ang swerte ng aming pamilya. Wala akong pakialam kung hindi ikaw ang naghanap ng tulong. Ang importante ay makapagpasalamat ako sa iyo. Naluluhang wika niya, sabay baling naman sa doktor na kausap nila. Sobrang thank you, Doc. Pakisabi sa kung sino mang tumulong sa amin ng mama ko na salamat. Magiging okay na rin si mama. Napatango na lamang ang doktor at sa hindi kalayuan ay may isang pares ng mata na nakatingin sa kanila. Napangiti na lamang ang lalaki bago umalis. Kumindat pa ito kay Vong na ikinangiti ng binata. Dahil sa tuwang nararamdaman ni Ashi, ay dumiretso sila sa palengke para bumili ng pwedeng lutuing ulam. Nais niyang magluto ng pagkain para kay Vong at sa kanyang pamilya. Nang matapos silang bumili, ay dumiretso na sila pauwi kasama si Vong. Tulad ng inaasahan ni Ashi, ay nagulat ang lahat nang makita ang binata. Boyfriend mo, anak? Tanong ng kanyang ama. Naku pa, hindi. Kaibigan ko si Vong. Vong, papa ko tsaka mga kapatid ko. Pasensya ka na ha, kung sobrang liit ng aming bahay. Okay na rin to kaysa sa labas matulog. It's okay, Ashi. Magandang araw ho pa. Vong po. Aba, marespetong bata. Gusto na kita para sa anak ko, iho. Natatawang wika ng matanda na ikinapula ng pisngi ni Vong at Ashi. Papa, tumigil ho kayo at nakakahiya sa bisita. Vong, upo ka muna. Magluluto na muna ako at magpapahinga muna si Mama. Kayo dyan, tulungan niyo ko. Wika ni Ashi at agad namang sumunod ang kanyang mga kapatid. Napapangiti na lamang si Vong habang tinitignan si Ashi. Wife material kung maituturing ni Vong ang dalaga. Mas lalo tuloy siyang nahulog dito dahil sa mga ugaling meron siya. Kay ganda ng anak ko, no? Bukod sa kagandahang taglay niyan,
ay mapagmahal pa yan sa aming lahat. Ang swerte ng magiging asawa niya, iho. Kindat ng ama ni Eshi. Napayuko naman si Vong dahil nahihiya siya. Tila alam ng matanda ang sinisigaw ng kanyang damdamin. Hindi pa ba alam ng anak ko na may gusto ka sa kanya? Naku, huwag kang mag-alala, iho, at hindi kita pangungunahan. Nasa tamang edad na rin naman ang anak ko, kaya okay lang. Talaga ho? Ibig sabihin po ay boto kayo sa akin kahit mahirap ako? Naku, hindi naman kailangang tumingin sa bulsa, iho. Ang importante marunong kang mag-alaga at magmahal. Independent yung anak namin. Marunong yung maghanap ng pera. Pero bilang lalaki, nararapat lamang na alagaan at mahalin natin ang ating mapapangasawa. Kung saan pat magtulungan kayo Itatatak ko yan sa puso't isipan ko. Masayang nagkwentuhan si Vong at ang ama ni Eshi. Hanggang sa naluto na ang sinigang na baboy na niluto ng dalaga at nagsimula na rin silang kumain. Napagtanto ni Vong na hindi hadlang ang kahirapan para magkaroon ng masayang pamilya. Nakaramdam ng lungkot si Vong dahil matagal ng panahon na hindi siya nakakakain sa isang mesa kasama ang isang pamilya. Napaigting si Vong nang maramdaman ang kamay ni Eshi na humawak sa kanyang kamay. Kain ka na, huwag ka nang malungkot. Simula ngayon ay dito na tayo kakain ng tanghalian araw-araw. Ipagluluto kita dahil alam kong namimiss mo ang mga magulang mo. Kaagad na nag-init ang mga mata ni Vong, pero ayaw niyang magtaka ang buong pamilya ni Eshi. Dahan-dahan na lamang siyang tumango at ngumiti dito. Bait natin today Sana tuloy-tuloy na. Bulong niya kaya napairap si Eshi. Natatawa na lamang si Vong at ngumiti sa ama ni Eshi na nakatingin sa kanila. Masaya ang naging salo-salo ng pamilya nila kasama si Vong. Hapon na nang maisipan ng binata na umalis at umuwi sa kanyang penthouse. Samantalang si Eshi naman ay nakatingin pa rin sa labas ng kanilang bahay kahit wala na roon ang binata. Namimiss mo kaagad. Untag ng kanyang ina. Mama naman, kung ano-ano na lamang pumapasok dyan sa isipan mo. Sinong namimiss ko? Aba, ewan ko anak. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Tsaka, wala naman akong pangalan na sinasabi. Napailing si Eshi, sabay hinga ng malalim. Mama, anong tingin ninyo kay Vong? Sabi na nga ba, si Vong ang iniisip mo. Ma, hindi ako nagbibiro. Parang misteryoso kasi ang lalaking yun. Bigla na lamang siyang lumilitaw sa harapan ko. Isang araw tapos ngayon magkaibigan na kami. Dalawa lang naman ang nakikita ko sa kanya anak. Mabait siyang tao at interesado siya sa'yo. Yun ang importante. Plus points na yung kapugian niya, Eshi. Nariyan na tayo ma pero hindi ka ba nagtataka bakit bigla na lamang may nagbayad sa ospital para tuloy-tuloy na ang gamutan mo ma? Siya lang naman ang nakakaalam sa sakit mo at ang doktor. Nakapagtataka lang ho kasi. At anong ibig mong sabihin na si Vong ang nagbayad ng ospital? Anak, ito'y sa nakikita ko lang ha. Malayong mabayaran ka agad ni Vong ang ospital na yun, lalo na't ikaw naman ang nagpapakain sa kanya tuwing tanghalian, hindi ba? Nasabi niya kanina na sa karinderya mo lang siya pinapakain araw-araw. Yun lang ma, bahala na, basta't masaya ako dahil unti-unti na nagkatotoo ang mga pangarap ko. Konting tiis na lang ma, at mapapagamot na natin ang sakit mo. Malaki ang tiwala ko sa mga doktor at alam kong mapapagaling ka nila. Masayang nagyakapan ng mag-ina, saka nagdesisyon na magpahinga na. Ang hindi nila alam ay may pinaplano na si Vong para matulungan ang pamilya ng babaeng kanyang iniibig. Isang buwan na ang lumipas simula nang maging magkaibigan si Vong at Eshi. Sunod-sunod ang pagpapagamot ng ina at ama ng dalaga sa ospital dahil libre lamang iyon. Hanggang sa isang araw ay nagulat ang buong pamilya ni Eshi nang may humintong itim na sasakyan sa harapan ng kanilang bahay. Paglabas nila ay puro nakaitim na lalaki ang nasa kanilang harapan. Napag-alaman nilang kukunin na ng gobyerno ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Alam ng buong pamilya na darating talaga ang araw na yon,
dahil bahay lang naman ang pagmamay-ari nila at hindi ang lupa. Maiiyak na sana si Eshi, ngunit nagulat siya nang malamang may bahay na palang nakahanda para sa kanila. Galing ho ba sa gobyerno, sir? Aalis kami dito na wala ni isang gamit na dadalhin? Paninigurado ni Eshi sa mga ito. Tama ho, ma'am. Pwede ninyong dalhin ang mga importanteng gamit at iwan na lang dito ang hindi. Pero hindi ho ito galing sa gobyerno. May nagpapabigay lang ho. Pero sinong nagbigay sa amin ng bahay? Ayaw niyang magpakilala sa ngayon, pero makikilala niyo rin siya sa takdang panahon. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ni Eshi sa oras na iyon. Nilingon niya ang kanilang maliit na bahay at nakaramdam siya ng lungkot dito. Saksi ang bahay na iyon sa paghihirap na kanilang naranasan. Pero kailangan niyang tanggapin na hindi sa kanila ang lupa at pag-aari ito ng gobyerno. Swerte na lamang sila dahil hindi na nila kailangang matulog sa labas, oras nagigibain na ang kanilang bahay. Sige ho, malugod ho naming tatanggapin ang pasya ng gobyerno dahil sa kanila naman talaga ito. Kung ganun ho, ma'am, ay sumama kayo sa amin para malaman ninyo kung saan ang inyong bagong tirahan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Eshi at sinanyasan na ang kanyang buong pamilya na sumama sa mga ito. Ilang minuto lamang ang kanilang biyahe at narating na nila ang isang subdivision kung saan nakatirik ang dalawang malalaking bahay. Nalula ang mga mata ng buong pamilya nang makapasok sa lugar. Dito tayo titira, anak. Seryoso ba kayo, mister? Gulat na tanong ng ama ni Eshi. Tama ho kayo, sir. Simula ngayon ay dito na kayo titira. 2 lamang ang bahay dito sa subdivision. Kaya malaya kayong magkakapatid upang makapaglakad-lakad at makalanghap ng sariwang hangin. Bigla na lamang napaiyak ang matanda at walang humpay ang pasasalamat nito sa lalaki. Kung sino man ang nagbigay sa amin nito, pakisabi, salamat. Maraming salamat kamo sa kabaitan niya. Sana balang araw ay personal kaming makapagpasalamat sa kanya. Makakaasa ho kayo, sir. Pero hanggang dito na lamang kami. Wala pang nakatira sa kabilang bahay, kaya kayo pa lang po ang narito. Enjoy po kayong lahat. Kaagad ibinigay ng lalaki ang susi at mga papeles ng bahay. Nang makaalis na ang mga ito, ay tulala pa rin si Eshi. Hindi siya makapaniwalang magkakaroon sila ng ganoong kalaking bahay. Iniisip niya tuloy kung saan kukuha ng pambayad ng bills dahil alam niyang mabibigatan siya pagdating ng araw. Pero isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang makitang tuwang-tuwa ang kanyang buong pamilya habang isa-isa silang pumasok sa loob ng bahay. Gawa sa marmol ang sahig nito, kaya lalong natuwa ang buong pamilya. Samantalang si Eshi naman ay agad tinawagan si Wong para sabihin ang magandang balita. Wong, pumunta ka rito ngayon din. Hindi ka maniniwala sa blessings na natanggap namin ngayon. Papunta na ako dyan, Eshi. Hindi na muna tayo magbebenta ngayon at mag-celebrate tayo. Ha? Paano mo nalaman na may isa-celebrate tayo ngayon? Ha? Hindi ba sabi mo may blessings na dumating sa inyo? Kaya mo ako tinawagan? Oo nga no. O siya, bilisan mo na at isisend ko sa iyo ang address. Halos tumalon si Eshi sa tuwa nang may ibaba ang cellphone. Hindi niya maintindihan pero nais niyang makasama ang binata sa kasiyahan nila sa araw na iyon. Maya-maya pa ay dumating na si Wong. Bitbit ang isang bilao ng pansit at maliit na cake. Kaagad tumakbo si Eshi papunta kay Wong at niyakap ito. Nag-abala ka pa talaga. Gumastos ka tuloy. Okay lang. Libre naman ang pagkain ko ngayon dito. Kaya parehas lang. Gandang bahay ah. Sa inyo ba to? Oo, Bong. Ito yung sinasabi ko sa'yo na natanggap naming blessings ngayon. Grabe, hindi kami makapaniwala. Akala ko sa labas na kami matutulog dahil kinuha na ng gobyerno ang lupa na kinatitirikan ng aming bahay. Mabuti naman kung ganun, Eshi. Masaya ako para sa inyo. Kung mayaman lang sana ako, Eddie, doon ko na kayo patitirahin sa bahay ko. Naku, walang problema. At may good Samaritan na nagbigay sa amin ng bahay. Pasok na tayo. Sige, para makain na natin tong dala ko.
Sabay na pumasok ang dalawa at lihim namang natuwa si Wong dahil kitang-kita niya sa mukha ng buong pamilya ang sayang nadarama. Hindi nagkamali si Wong ng desisyon na bigyan ng bahay ang pamilya ni Eshi, kalapit lamang ng isa pa niyang bahay. Nang malaman niya na pag-aari ng gobyerno ang lupang kinatitirikan ng bahay nila, ay hindi na siya nagdalawang isip na bigyan ng bahay ang pamilya ng dalagang iniibig. Konting panahon na lamang ay sasabihin na niya kay Eshi ang totoo niyang pagkatao at kung sino talaga siya. Kailangan niya lamang ng konting panahon, lalo pa at babalik na siya sa kanyang kumpanya. Gabi na nang matapos ang kanilang kasiyahan. Nagulat pa si Wong nang hindi siya pinayagan ni Eshi na umuwi dahil 10 oras na ng gabi. Sure ka, pero saan naman ako matutulog dito? Saka maaga pa akong gigising bukas. At magpapaalam pa ako kay Aling Mirna na titigil na ako sa pagtitinda. Ha? Aalis ka? Titigil lamang ako sa pagtitinda, pero hindi naman ako mawawala sa'yo. Kaagad nag-iwas ng tingin si Eshi dahil ramdam niya ang pangingirot ng kanyang dibdib. Napansin naman ito ni Wong, kaya mabilis niya itong hinawakan sa kamay. Hey, it's okay. Hindi naman ako mawawala. May gagawin lamang ako at sisiguraduhin kong kasama ka sa plano ko. Tumango naman si Eshi, sabay hinga ng malalim. Okay, ngayon pa lang ay dito ka na matulog. Baka mamiss ko ang presensya mo bukas kapag mag-isa na lamang akong magtinda. Natawa ng mahina si Wong at niyakap si Eshi. Pachansing muna ngayon at namimiss na agad kita. Hindi na nagsalita si Eshi at hinayaan na lamang na yakapin siya ni Wong. 10:00 na ng gabi nang magdesisyon ng buong pamilya na magpahinga na. Lumabas muna ng beranda si Wong at tinawagan ng kanyang kaibigan. Alan, did you prepare everything? Tanong niya sa kaibigan. Yes sir, everything is ready. Natawagan ko na rin ang mag-asawa at handa na sila. Sana lang, hindi ka masampal ni Miss Eshi bukas. Mahinang natawa si Wong sa sinabi ng kaibigan dahil kahit siya'y nakakaramdam din ng takot. Balak na ni Wong na aminin kay Eshi ang totoo sa harap mismo ng kanyang kumpanya kung saan sila unang nagkita. Relax dude, everything will be fine. Alam kong magugulat siya pero desidido na ako. Aaminin ko na kay Eshi ang lahat ng sekreto ko. Aba, dapat lang. At nang makabalik ka na dito sa kumpanya mo, o siya, magkita na lamang tayo bukas. Nang binabana ng kanyang kaibigan ng tawag, ay napapikit na lamang si Wong. Ayaw na niyang patagalin pa ang pagpapanggap dahil nagmumukha lamang siyang sinungaling sa mata ng dalaga. Nagdesisyon na si Wong na magpahinga at iniisip na lamang si Eshi hanggang salamunin siya ng antok. Samantalang si Eshi naman ay hindi pa rin mapakali sa kanyang kwarto. Naninibago siya dahil mag-isa na lamang siya sa loob at lalong naninibago siya dahil alam niyang mag-isa na lamang siya magtitinda kinabukasan. Bakit ba Eshi? Nasanay ka ng kasama si Wong? Una pa lang ay mag-isa ka naman talagang nagtitinda eh. At bago lang dumating yung si Wong sa buhay mo para samahan kang magtinda. Saka hindi mo talaga siya kilala. Pangalan lang ang alam mo sa kanya. Umayos ka nga. Pangaral niya sa sarili at agad na upo sa kama. Pero kasi naman mamimiss ko siya. Araw-araw ninilibre ko siya ng tanghalian tapos close sila ng pamilya ko. Hindi ko naman pwedeng pigilan tong puso ko sa nararamdaman niya kay Wong. Wika niya muli at mabilis na napasinghap. Oh my, nasabi ko talaga yun. Ibig sabihin, may gusto ako kay Wong? Pero paano yung dream guy natin, Eshi? Paano kung makita natin siyang muli? Mamimili ka ba? Naku naman, Wong, ginugulo mo talaga ang isipan ko. Kung kailan aalis ka na bukas saka ko pa malalamang may nararamdaman na pala ako sa'yo. Dahan-dahang lumabas si Eshi sa kanyang kwarto at pumunta sa kwarto kung nasaan si Wong. Ngunit agad siyang napaatras ng maisip na wala pala siyang hinandang linya para sasabihin kay Wong. Kaagad siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto at lumundag sa kama. Bukas na lang, pangako, aaminin ko na kay Wong ang nararamdaman ko. Bahala na yung lalaking type ko. Bulong niya.
5 pa lang ng umaga ay nagising na si Eshi at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Wong. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay bumukas na ang pintuan at iniluwa doon ang kanyang ama. "Oh, Eshi anak, ang aga mo atang nagising." Pa, bakit nariyan kayo? Nasa loob ba si Wong? Kanina pa umalis anak. May importante raw siyang lalakarin, kaya maagang nagising. Hindi ba siya nagpaalam sa iyo? Bigla na lamang tumamlay si Eshi. Ngunit ngumiti pa rin siya ng tipid. Nagpaalam ho pa. May nakalimutan na akong sabihin kaya ako narito. Pero hayaan niyo na po at babalik rin naman siya. Maghahanda na muna ako at pupunta pa ako kay Aling Mirna. Matapos mag-usap ng mag-ama, ay naghanda na nga si Eshi papunta sa trabaho. Ilang beses pa siyang humihinga ng malalim dahil sobrang bigat ng kanyang pakiramdam hanggang sa makita niya si Aling Mirna at ang asawa nito na naghahanda ng paninda. Aling Mirna, magandang umaga ho. Yan na ba ang paninda ko? Ay, magandang umaga iha. Oo, ito na lahat-lahat. Sobrang dami naman ho yata nito. Ako lang maglalako niyan lahat eh. Huwag kang mag-alala at sasamahan ka namin ngayon. Kabilin-bilinan ni Wong na samahan ka. Naku, ang sweet talaga ng batang yun. Tara na. Doon tayo sa syudad magtitinda ngayon. Napangiti na lamang si Eshi dahil siya pa rin ang iniisip ng binata kahit may ginagawa itong iba. Hindi tuloy mapigilan ni Eshi na mapangiti hanggang sa narating nila ang syudad. Nagtaka pa ang dalaga dahil maraming tao sa araw na iyon at sunod-sunod ang kanilang benta. Mabuti na lang at marami tayong dala Aling Mirna. Tsak mauubos to ngayon. Ngiting wika ni Eshi. Naku, mabuti na lang at ikaw ang tagabenta iha. Ang swerte namin sa'yo noon pa man. Naiingit kami ng asawa ko sa love life mo eh. Po, bakit naman napunta sa love life ko ang... Hindi na natapos ni Eshi ang sasabihin dahil biglang tumigil ang mga tao sa kanyang paligid. Nagulat pa siya nang makita ang kanyang buong pamilya na naroon din sa lugar. Kaagad tumugtog ang isang malamyos na musika na nagbigay ng init sa puso ni Eshi. Malakas ang tibok ng kanyang puso dahil ramdam niyang may mangyayari sa oras na yon. Isa-isang lumapit ang kanyang pamilya sa kanya at binigyan siya ng tig-isang rosas ng mga ito. Teka, anong meron? Bakit kayo narito? Tanong niya ngunit ngumiti lamang ang kanyang mga magulang, pati na ang mga kapatid. Sunod-sunod ang paglapit ng mga tao sa kanya. Bit-bit ang rosas hanggang sa dumami ito. Ilang saglit pa ay biglang tumabi sa gilid ang mga tao at sa hindi kalayuan ay nakita niya si Wong. Si Wong na suot-suot ang isang suit habang bitbit ang isang maliit na kahon. Patuloy lamang ang musika hanggang sa makalapit ito kay Eshi. "Hi." Malamyos na wika ng binata. Hi, anong ibig sabihin nito, Wong? Akala ko ba may gagawin ka ngayon? Oo nga, may gagawin ako. At ito yun. Huminga muna ng malalim si Wong, saka inilibot ang kanyang paningin. May aaminin ako sa iyo, Eshi. Hindi totoong mahirap akong tao. Sa katunayan, ako at ang lalaking bumili ng lahat ng sorbetes mo dati ay iisa. Iisa lamang kami at sinikreto ko lamang ang pagkatao ko sa iyo. Gulat na gulat si Eshi at hindi alam ang sasabihin. I'm sorry kung nagsinungaling ako, Eshi. Nung unang kita ko pa lamang sa iyo ng araw na yon, ay alam kong ikaw na ang babaeng para sa akin. Pero natakot ako. Natakot ako na baka katulad ka rin ng mga babaeng dumaan sa buhay ko. Totoong wala na akong magulang at ulila na lamang ako. Pero hindi ko naramdaman ang lungkot na yon nang makilala kita at ang pamilya mo. Eshi, mahal kita. Mahal na mahal kita. At lahat ginawa ko para makita kang masaya. Lahat? Ibig mong sabihin? Tama ka, mahal ko. Ako ang dahilan kung bakit wala na kayong binayaran sa ospital. Ayaw kong makita kang nahihirapan. Pera, marami ako nun. Pero ang kasiyahan mo ang importante sa akin. Alam ito nila Aling Mirna. Nung araw na nakita mo ako sa kanila,
Kinausap ko sila ng masinsinan. Nung una ay hindi sila pumayag, pero kalaunan ay nakumbinsi ko rin sila dahil posibleng layuan mo ko kapag nalaman mo ang totoo. Oh my! Ang laking revelasyon nito, Bong. Bakit ngayon mo lang naisip umamin sa akin? Dahil napatunayan kong ako ang kasiyahan mo at ikaw ang kasiyahan ko. Mahal ako ng pamilya mo kahit hindi nila alam na mayaman ako at mahal na mahal ko rin sila. Yung bahay na katabi sa bagong bahay ninyo, magiging atin yon oras na pumayag ka. Pumayag na ano, Bong? Umusbong ang kaba sa puso ni Ashi. Nang dahan-dahang lumuhod si Bong sa kanyang harapan, mas lalo pang lumakas ang sigawan sa paligid dahil nagmistulang pelikula ang nangyayari. Isang mayaman na nakaluhod sa harapan ng isang mahirap. Tumulo ang luha ni Ashi nang buksan ni Bong ang kahon at tumambad doon ang isang diamanteng singsing. Ashi Althea de Guzman, will you be my wife forever? Sunod-sunod ang pagtango ni Ashi at mabilis na hinalikan sa labi si Bong. Yes, I will marry you, Bong. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinalungkot kanina nung umalis ka na sa bahay. Wala akong pakialam kung mayaman ka o mahirap. Ang importante, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng pamilya ko. Napangiti sa tuwa si Bong at mabilis na pinasuot kay Ashi ang singsing. Dumagundong ang masigabong palakpakan nang magtagpo ang mga labi nila. Tuwang-tuwa naman ang kaibigan ni Bong na si Allen, pati na ang mag-asawang naging daan kung bakit nagkalapit ang dalawa. 1 taon lamang ang lumipas ay ikinasal na sila sa simbahan, kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Natatawa na lamang si Ashi tuwing naaalala niya ang kanilang nakaraan ni Bong. Hindi niya lubos maisip na nagawang magbenta, kumain sa karinderya ang isang mayamang Bong para lamang makasama siya. At ngayon, meron na silang isang magandang batang babae na kamukhang kamukha ni Ashi. Tuluyan na ngang nagbago ang buhay ng buong pamilya niya sa tulong ni Bong. Panalangin ng mga magulang ni Ashi na madugtungan pa ang kanilang buhay upang makita pa nila ang masayang pamilya na mayroon ng kanilang anak na si Ashi.